Habang may malakas na bagyo sa Baltic Sea, narinig ng mga pasahero at crew ang malakas na kalampag ng bakal sa unahan ng barko ng Estonia. Isang malamig at maunos na gabi ng Setyembre at ang MS Estonia ay nasa mapanganib na kalagayan. Kailangang kumilos agad para hindi ito lumubog. Ngunit ang malagang sandali para maiwasan ang sakuna ay napalampas at nagsimulang pasukin ng tubig ang barko. Mabilis na napuno ng tubig ang barko at agad itong lumubog ng patagilid sa ilalim ng tubig. Naguunahan ang mga pasahero na makalabas papunta sa panlabas na deck. Ilan lang ang makakaligtas. Ang MS Estonia ay cruise ferry na itinayo noong 1980 para sa Finnish na Radiri Absali ni Maya Vaft sa Papenburg, Kanlurang, Alemanya. Noong dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, ginamit ito ng iba't ibang kumpanya sa mga ruta ng ferry sa pagitan ng Finland at Sweden. Noong 1986, may isang pasahero na pinatay sa loob ng barko. Noong 1987, may isa pang pagpatay at isang tangkang pagpatay. Noong 1993, ibinenta ito kina Nordstrom at Tulin para gamitin sa S-Line na ruta Tallinn-Stockholm, ang huli nitong nilayagang ruta. Ang MS Estonia, ang pinakamalaking barko ng Estonia noon, kaya magsakay ng 2,000 pasahero. Kaya rin itong magsakay ng kargamento at hanggang 460 sasakyan. Mayroon itong 11 palapag na may mga pasilidad para sa pasahero na matatagpuan sa palapag 1, 4, 5 at 6. Nasa palapag 7 at 8 ang mga tripulante habang ang palapag 2 at 3 ay para sa sasakyan at kargamento. Ang Estonia ay isang roll-on roll-off ferry na may harapang daanan ng sasakyan. Ang harapan ay may pataas na visor at naitatagong rampang nakapwesto sa loob ng visor kapag ito ay nakasara at may watertight na selyo. Noong alas 7:15 ng gabi, noong ika-27 ng Setyembre 1994, umalis ang MS Estonia mula Tallinn, Estonia, patungong Stockholm, Sweden sa regular nitong biyahe. Medyo nahuli ito, pero walang alam na problema. Inaasahang darating ito sa Stockholm kinabukasan ng umaga ayon sa schedule. Mayroong 989 na tao sa barko, 803 ay mga pasahero, karamihan ay mula sa Sweden. 186 naman ang crew, karamihan ay Estoniano. Maaring mas mataas pa ang aktwal na bilang. Punong-puno ang barko at bahagyang nakatagilid ito sa kanan dahil sa hindi maayos na pagkakaayos ng kargamento. May paparating na bagyo at lumalala ang panahon. Sa bagyong abot sa gale force, 8 malalakas ang bugso ng hangin at mataas ang mga alon. Umuulan at malamig. Ang temperatura ay nasa humigit kumulang 10 degrees Celsius. Karaniwan lang ito sa Baltic Sea tuwing ganitong panahon. Bagamat magiging problema para sa MS Estonia, hindi nag-aalala ang mga tao sa lagay ng panahon. Nagpatuloy ang lahat ng pampasaherong ferry sa paglalayag kahit masama ang panahon. Sa simula, lahat ay ayon sa plano, hating gabi na. Sinusubaybayan ng punong opisyal ng MS Mariela, isang kalapit na ferry, ang bilis ng Estonia na nasa 14.2 knots. Tinataya ng mga opisyal ng isa pang kalapit na ferry, ang MS Silja Europa, na nasa pagitan ng 14 at 15 knots ang bilis nito. May mga pasaherong nag-aalala na mabilis ang takbo nito kahit may bagyo. Ang ilan ay nahihilaw sa dagat habang ang iba ay nag-aalala sa kakayahan ng barko sa kondisyon. Nagpatuloy ang MS Estonia. Pagsapit ang alauna ng madaling araw, magulo pa rin ang panahon at ang hangin ay nasa 34 hanggang 56 na milya bawat oras. Katumbas ito ng 4.7 hanggang 8 sa Beaufort scale. Malalaki pa rin ang mga alon, umaabot sa 4 hanggang 6 na metro ang taas ng mga ito. Sa ganap na alauna 10, ang Estonia ay nasa labas ng Turku Archipelago. Ang ilan sa mga pasahero ay nasa mga bar at restaurant ng barko o kaya ay nasa disco. Yung iba ay pumunta na sa kanilang kabina dahil pagod o nahilo sa biyahe. Unang senyalis ng problema ay malakas na kalabog at nakakabahalang tunog ng bakal sa unahan ng barko. Pinaniniwala ang dulot ng malakas na alon na tumama sa visor ng unahan ng barko ang tunog, ngunit hindi pa tiyak kung may sira ang barko. Sa puntong ito, ang kapitan sa bridge, Arvo Anderson, ay may oras pa para maiwasan ang sakuna. Kung iutos niyang bawasan ang bilis ng barko, hindi agad papasok ang tubig sa unahan. Kung iutos niya ang tamang inspeksyon ng visor at rampa ng barko, matutuklasan niyang maluba na itong nasira. Ang tanging inspeksyon sa visor at rampa ay ang pag-check lang ng indicator lights kung bukas o sarado ang rampa.
Walang nakitang pagsusuri at inakala ng crew na ayos lang ang lahat. Pinanatili ng barko ang bilis nito na higit sa 14 knots. Sa loob ng 10 minuto, mas maraming ingay ang narinig ng mga pasahero at crew sa unahan ng barko. Nasira ang kandado ng visor ng barko dahil sa lakas ng alon ng bagyo. Nahiwalay ang visor at hinila ang rampa na bahagyang nabuksan. Ang visor at rampa ay natanggal sa mga bahagi na hindi nagpapagana ng open o unlatch warning sa bridge. Hindi ito napansin sa mga indicator lights. Ang unang malakas na tunog ng bakal ay malamang galing sa pagpalya ng lower locking mechanism ng visor. Ang sunod na ingay ay mula sa visor na tumatama sa katawan ng barko habang bumubukas at sumasara ito sa malalakas na alon. Ang barko ay delikadong lantad sa pagpasok ng tubig mula sa unahan at wala pang ginagawang aksyon. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil patuloy na walang kamalay-malay ang mga tripulante habang nagaganap ang lahat. Hindi kita ng tripulante sa bridge ang visor mula sa pwesto nila. May video monitoring sa panloob na rampa pero ang monitor sa bridge ay hindi kita mula sa conning station kung nasaan ang mga tripulante. Hindi makita ng mga tripulante habang lumalala ang sitwasyon. Noong 1:15 pumalya ang iba pang mga kandado sa visor at tuluyang natanggal ito mula sa barko. Habang natatanggal ito, pinupunit nito ang loading ramp sa likod. Bumulusok ang tubig sa barko, agad na dulot ng 15 degrees pagkakiling sa kanan. Nagsimulang lumubog ang Estonia. Dahil nakabukas ang visor at rampa patungong dagat, bumaan ang tubig sa deck ng mga sasakyan ng Estonia. Bilang isang roll-on roll-off na ferry, ang Estonia ay partikular na madaling tumaob. Ito ay dahil ang maraming tubig sa bukas na deck ng mga sasakyan ay maaari magdulot ng sakuna. Hindi lang dahil malaki ang kaya nitong lamnan. Ito rin ay dahil sa tinatawag na free surface effect. Nangyayari ito kapag ang pag-ikot ng tubig sa bukas na deck ay humahad lang sa kakayahan ng barko na bumalik sa ayos matapos itong tumagilid sa alon. Ang Estonia ay mabilis na pasok ng tubig dahil sa free surface effect, kaya tumaas ang tubig at lalo pang tumagilid ang barko. Mabilis lumubog ang barko kaya nagkukumahog na makaligtas ang mga pasahero. Kaunti na lang ang minuto nilang natitira para makatakas. Habang tumatagilid ang barko, napupuno ng mga pasahero ang mga hagdanan at nagiging mahirap na itong danan dahil sa sobrang pagkakakiling ng barko. Nahulog ang mga gamit sa mga pasahero kaya naipit sila sa barko. Nagiging sahig ang mga pader kaya imposibleng matukoy ang labasan. Nagpanik ang mga pasahero at nagunahang lumabas. May ilan na natutulala at nananatili lang sa kanilang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. May ilan na hindi makalusot sa masisikip na pasilyo. Maraming tripulante ang tumulong sa mga pasahero na makatakas, gumagawa ng human chain para hilahin ang isa't isa palabas ng matarik na daanan. Gayunpaman, ilan lamang ang sa huli ay makakaabot sa ibabaw. Sinubukan ng mga tripulante sa bridge ayusin ang sitwasyon, pero huli na. Sa ganap na 1:20 habang tumitindi ang pag-aagawan para mabuhay sa Estonia, sa wakas ay nagpatunog ng alarma ang mga tripulante. Sa pampublikong address system ng barko, isang mahina at babaeng boses ang tumawag sa Estonian, "Alarma, alarma, may alarma sa barko." Sinundan agad ito ng panloob na alarma para sa mga tripulante. Lumipas ang 1 minuto, tumunog ang emergency signal. Noong 1:22 tinangkang magpadala ng mayday ng mga tripulante, ngunit hindi nila malinaw na iparating ang mensahe. Europa, Estonia. Silja? Europa, Estonia, ito ang Silja Europa. Sumasagot sa channel 6 na po. May standard na format ang mayday call para may pahayag ang mahahalagang impormasyon. Mayday, ang pangalan ng barko, ang lokasyon, ang uri ng emergency, at ang bilang ng mga tao sa loob ng barko. Estonia, tumatawag ng Mayday. Mayday! Kung lahat ng impormasyong ito ay ibin-broadcast sa Channel 16, malalaman ng lahat ng barko sa paligid kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at kung paano sila tutugon. Estonia, Silja Europa, kayo ba ay tumatawag ng Mayday? Kung may kulang sa impormasyong ito, maaring hindi sapat ang magiging tugon sa tindi ng sitwasyon o kaya ay maaring maantala ito habang nangangalap pa ng karagdagang impormasyon. Estonia, ano nangyayari? Sagot ka naman.
Ang Estonia ay tumawag sa MS Silja Europa at matapos lamang makipag-ugnayan sa kanilang crew ay sinabi ng radio operator ng Estonia ang salitang Mayday. Ang radio operator ng MS Silja Europa, Chief Mate Tayo Sapelin, ay sumagot sa Ingles, Estonia, ikaw ba ay tumatawag ng Mayday? Pagkatapos noon, ang boses ng third mate ng Estonia, Andres Tomes, ang pumalit sa Estonia at ang usapan ay lumipat sa wikang Finnish. Ayon kay Tomes, ang third mate, ang barko ay nakatagilid ng 20 hanggang 30 degrees, ngunit nawalan sila ng kuryente kaya hindi agad naibigay ang lokasyon. Dahil dito, naantala ang pagsagip at para sa 89 na tao sa barko, bawat minuto ay mahalaga. Hindi gumagana ang normal nilang navigation systems. GPS lang ang gumagana at nagpapakita ng lokasyon ng barko kahit may blackout. Pero nasa kanang bahagi iyon ng bridge ng barko na mahirap puntahan dahil sobrang nakatagilid ang barko. Makalipas ang ilang minuto, naiparating ni Tomes sa Estonia ang lokasyon nila kay Chief Mate Sapeyan sa Silja Europa. Maaaring bumalik ang kuryente sa bridge o may isang tao sa bridge. Marahil si Tomes ang nagawang bumaba papunta sa GPS. Naiparating ng Estonia sa radyo ang lokasyon nila sa MS Silja Europa, pero may kulang pa ring malagang detalye sa emergency broadcast. Ibinigay na nila ang lokasyon at sinabi nilang nakatagilid sila ng 20 hanggang 30 degrees. Alam ng mga barko sa paligid na masama yon, pero hindi pa naiparating ni Tomes kung gaano talaga kasama ang sitwasyon na may 789 katao sa barko at mabilis itong lumulubog. May isip kong na-shock si Tomes. Pinipigilan niyang tumakas mula sa lumulubog na barko at nananatili sa kanyang pwesto. Sa ilalim ng deck, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Tumaas ang tubig sa barko. Nang tumagilid ang barko, pumasok ang tubig dagat sa mga bintana ng passenger cabin at malalaking bintana sa deck 6. Dumadaloy ang tubig sa kisame, hagdanan at pasilyo habang mas tumatagilid ang barko papuntang starboard. Tinataman ng mga alon ang mga deck na di palubog sa tubig. Rumagasa ang tubig sa mababang deck. Nakipaglaban ang mga pasahero sa malalakas na agos sa pasilyo at hagdanan para makalabas sa panlabas na deck. Nakikipaglaban sila sa tubig at dagsa ng tao sa masisikip na pasilyo kaya marami ang naipit sa iba't ibang bahagi ng barko. Mas maraming bintana ang nabasag dahil sa bigat ng upuan. Pagsapit ng ika-1 at 30, nakatagilid na ng 60 degrees ang barko. Daan-daang pasahero ang naipit sa ilalim ng tubig. Ilang sandali matapos ang 01:30, nagpadala ng huling mensahe sa radyo ang Estonia sa wikang Finnish na nagsasabing talagang masama, mukhang napakasama na talaga ng sitwasyon na yon. Pagsapit ng ika-1 at 50 mag-isa pa rin ng Estonia at nakatagilid na ito ng 70 degrees. Pagkatapos, lumubog ito sa ilalim ng tubig at nawala na sa mga radar screen ng mga barko sa paligid. Lumubog ito sa internasyonal na tubig mga 22 nautical miles mula sa isla ng Utah sa baybayin ng Finland at huminto sa ilalim ng dagat sa lalim na 80 metro. Habang papalapit pa lang ang mga tagapagligtas, palutang-lutang ang mga nakaligtas sa nagyayelong Baltic Sea. Isang katlo ng mga taong nakatakas ay namatay sa hypothermia bago pa man dumating ang mga tagapagligtas. Kumakapit ang mga nakaligtas sa mga bangkay sa life raft, desperadong umasa sa kaunting init mula rito. Ang search and rescue operations ay kinokoordina ng Turku Maritime Rescue Coordination Center. Ang Baltic ay isa sa pinakaabala na rutang pandagat sa mundo na may 2,000 barko sa dagat anumang oras. Ang pagsagip ay nakaasa sa ferry at bangka sa paligid para tumulong. Maaaring magpadala ng helicopter para tumulong maghanap ng mga nakaligtas. Ang sistemang ito ay gumana noon sa kakaunting insidente ng paglubog ng barko sa Baltic. Maaring nakatulong ang mas kaunting bilang ng mga pasahero sa mga naunang paglubog, ngunit ang Estonia ay lumubog na mabilis at may 789 katao sa loob. Lalong lumala ang sitwasyon ng iulat ng MS Mariela, ang isang pan sa Turku Rescue Coordination Center. Ang Mayday Call ay tumutukoy sa sitwasyong nagbabanta sa buhay at nangangailangan ng agarang aksyon, samantalang ang PAN ay hindi ganoon katindi. Ginagamit ito kapag ang barko ay nangangailangan ng tulong sa apurahang sitwasyon pero walang banta sa buhay. Habang lumulubog ang Estonia, hindi pa rin kinukumpirma ng Turku Rescue Coordination Center ang Mayday nito. Malamang dahil hindi naging malinaw ang original na Mayday Call ng Estonia.
Kung malinaw nilang sinabi sa Mayday Call na sila ay lumulubog na may 89 na tao sa barko at ibinigay ang kanilang lokasyon, agad sanang naintindihan ng mga barko sa paligid ang tindi at lawak ng sitwasyon. Noong alas 2:12 ang Mariela, ang una sa 5 ferry na nakarating sa lugar ng aksidente. Sinuri nila ang sitwasyon at noong alas 2:30 tuluyan ang idineklara ang isang ganap na emerhensya. Ngunit hindi makalapit ang Mariela sa gitna ng aksidente. Madilim at di nila makita ang tubig. Kung pumunta sila sa gitna, maaring masaktan ang mga nakaligtas dahil sa propeller nila. Noong alas 3:05 ibinaba ng Mariela ang life raft nito sa dagat gamit ang winch. 13 tao mula sa life raft ng Estonia ay nailipat sa Mariela. Ibinigay ng mga taong ito ang lokasyon ng ibang life raft sa crew ng Mariela na nag-abot ng mensahe sa mga crew ng helicopter at iba pang barkong papunta roon. 2 helicopter ng Finnish Border Guard, ang Super Puma at Augusta Bell, ang nagsimulang magsagip ng mga pasahero mula sa dagat. Sa pagsagip, napilitang lumapag ang mga helicopter sa deck ng mga ferry na kasali sa operasyon. Iniulat ng piloto ng Super Puma na mahirap at delikado ang paglapag sa mga ferry. Sa kabila nito, nailigtas ng kanyang helicopter ang 44 na tao mula sa dagat. Nailigtas ng MS Isabela ang 16 na tao gamit ang rescue slide ng barko. Sa kabuuan, 137 buhay ang nailigtas sa panahon ng operasyon ng pagsagip. 94 lang ang narecover na bangkay mula sa nasirang barko. Sa kabuuan, 852 buhay ang nawala. Ayon sa listahan ng mga pasahero, maaring may 69 pasahero na hindi pa natatagpuan, kaya posibleng mas marami pang namatay noong gabing yon. Ito ang pinakamalaking sakuna sa dagat sa Europa mula ikalawang digmaang pandigdig. Ang paglubog ng MS Estonia ay nagdulot ng malaking epekto sa kaligtasan ng mga ferry. Tulad ng sa RMS Titanic noong 1912, nagbago ang mga regulasyon sa kaligtasan at life raft ng mga ferry. Nagkaroon ng mga pagbabago sa mga pamantayan ng pagbabantay. Lahat ng EPIRB o Emergency Position Indicating Radio Beacon ay kinakailangan ng otomatikong mag-deploy. Sa Estonia, kailangan pa itong manumanong i-activate at hindi ito nangyari. Kung automatikong na-activate ito, agad sana naging malinaw ang panganib sa barko at madali sanang nakita ang lokasyon nito. Ipinatupad din ang bagong regulasyon sa life raft para sa pagsagip mula sa mga barkong nakatagilid sa maalon na dagat. Kagaya ng karamihan sa mga aksidente, nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari sa isang malaking insidenteng hindi agad napansin. Nang bumigay ang unang visor lock, tiningnan lang ang indicator light. Hindi pisikal na sinuri ng crew ang integridad ng barko. Sa puntong iyon, maaari sana nilang itinigil ang pagpapatuloy ng barko sa harap ng malakas na alon. Kung umatras agad sila sa gitna ng malakas na panahon, hindi sana pinasok ng tubig ang deck at nanatiling matatag ang barko. Dahil napalampas ang pagkakataon, hindi malinaw na naiparating sa Mayday Call ang tindi at lokasyon ng insidente. Pagkatapos, nagpadala ng pan call ang kalapit na barko na lalo lang nagpababa sa tindi ng insidente. Ang ikatlong opisyal ng MS Estonia, si Andres Tomes, na narinig sa Mayday Call ay nalunod kasama ng barko. Kahit na umabot sa 852 katao ang namatay sa pinakamalaking sakuna ng ferry sa Europa, hindi pa rin ito malapit sa bilang ng mga namatay sa Doña Paz. Mag-iwan ako ng link sa kwentong yon dito.